Anak, bakit ka tahimik? Ano bumabagabag sa iyong isipan? Inay, Itay, nakapag-desisyon na po ako. Gusto ko po mag-aaral ng filosofiya at politika sa Universidad de Santo Tomas. Anak, kami natatakot sa iyo. Makakaya mo ba ito? Ngunit Inay, Itay, paano ko po paglilingkuran ang bayan kung hindi ako matututo? Nag-aalala lang naman kami sa iyo. Kung gayon, yan ang gusto mo. Susundan namin ang iyong kagustuhan. Maraming salamat, Inay, Itay. Buen dia, senyor. Aba, Senyor Rizal, ang inyong naglalakas loob na umupo sa tabi ng mga anak ng Kastila. Sigurado ka ba dito ang lugar mo? Ako pamatuto, senyor, katulad ng iba. Matuto? Baka nga, pero huwag mong aasahang mahigitan mo ang tunay kong mga estudyante. Tinitiis ka lang dito, hindi ka tinatanggap. Sa kabila ng diskriminasyon, nagpatuloy si Rizal sa UST. Nakita niya mismo ang kawalang katarungan sa sistemang kolonyal. Madalas hindi patas ang pabibigay sa kanya ng marka, ngunit hindi maitatago ang kanyang katalinuhan dito. Sa kanyang pag-aaral sa UST, hindi siya nakatakas pagdating sa pag-ibig. Una niyang nakilala si Sigundina Katigbak, isang magiting na binipini. Ngunit hindi sila natagal sapagkat ito'y mag-aasawa na ng iba. Nakilala din niya si Leonor Valenzuela, isang magandang binibini. Paalam, Pepe. Ngunit katulad din kay Sigundina Katigbak, ito'y may iba na kung kaya't nagbigay paalam ito kay Rizal. Siya si Leonor Rivera, ang kanyang pinsan, ang bumihag sa kanyang puso sa loob ng 11 taon. Pepe, totoo ba ito? Aalis ka na naman? Leonor, kailangan ko ipagpatuloy ang laban para sa bayan. Paano naman ako? Gano'ng katagal ang hintayin ko? Hindi ko malalaman bukas, pero ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Sige, kahit gano'ng kasakit, hintayin pa rin kita. Salamat, Leonor. Paalam. Paalam, aking mahal. Jose, ito na ang simula. Mag-ingat ka roon. Salamat, Kuya. Dala ko po ang mga aral. Matuto ka hindi lamang sa lito, kundi pati na rin sa mundo. At huwag mong kalimutan magsulat sa amin. Opo, Tiyo. Hindi ko po yan makalimutan. Ito, dalhin mo itong pintas. Senior Rizal, ikinagagala ko po kayong makilala. Mahilig din po ako magsulat ng tula. Isang karangalan. Sa iyong mga mata na may inspirasyon ng panulat ko. Isa si Consuelo Ortiga Ere, anak ng isang kilalang Espanyol, sa mga babaeng pumukaw sa damdamin ni Rizal habang siya'y nasa Madrid. Ngunit dahil sa respeto ng kanyang kaibigan si Eduardo Delete na may damdamin rin kay Consuelo, pinili niyang iwasan ito. Ipinahayag ni Rizal ang kanyang paghanga sa mga kababaihang Aleman na kanyang tinatawag na virtues of a German woman. Napahanga ako sa mga babae rito sa Alemanya. Sila ay edukado, may respeto sa sarili at masinop sa pamumuhay. Ganito sana ang kababaihan sa ating bayan, matalino, marangal at may malasakit. Noong Nobyembre 1885, lumipasyo si Rizal sa Paris. Doon siya nagsanay sa ilalim ng kanyang espesyalista na si Dr. Louis de Ricker. Mas mainam kung pagtitingnan mo ng mabuti kung paano gagawin ang isang operasyon. Mahalagang malinis ang iyong kamay at pag-iingat sa lente. Opo, Doktor. Napakalaga ng detalye sa larangang ito. Ginamit niya ang kalamang ito upang pagalingin ang mata ng kanyang ina, si Dunya Teodora. Habang naninirahan sa bahay ng pamilyang Beckett, naging malapit si Rizal kay Gertrude, na tinatawag ding Tuti o Sisi. Nakaramdam siya ng damdamin ni Gertrude para sa kanya, ngunit pinigilan nito sa sariling layunin.
Anak, salamat at narito ka. Tagal ko nang titiis ang sakit na ito. Huwag kang magnalay, Nay. Nag-aaral ako para sa'yo. Gagaling ka. Matapos ang halos 5 taon ng pag-aaral at pakikibaka sa Europa, bumalik si Rizal sa Calamba at doon niya pinagaling ang kanyang ina. Doon din nagtayo siya ng munting klinika at nakilala sa Calamba bilang Dr. Oliman mula sa salitang Aleman dahil galing siya sa Germany. Ginoo, ito po ang isang nobelang naglalaman ng katotohanan sa ating lipunan. Maraming salamat, Dr. Rizal. Ngunit mag-ingat ka. Delikado ang mga ganito sa bulag. Sayonara, Oshi-san. Anata no katowa kishite wasurimasen. 行けないで、でもあなたの嫁を止めることはできない。 Sayonara, Oshi-san. Aishiteru. 私も足なら、冬なら。 You once told me love can be even the midst of duty. And it has. But love, real love sometimes is very good. I will remember you, Suzanne, always. Then, let this be enough. One moment, one memory. Mas nakapokus si Rizal sa pagsusulat ng kanyang ikalawang nobela, ang Il Filibusterismo sa Brussels. Kasabay nito, patuloy din siyang nagsulat ng artikulo para sa La Solidaridad. Ilan sa mga sinulat niya ay A la Defensa, La Verdad para Todos, Una Profanación, Crueldad, Verdades Nuevas, Diferencias, Inconsecuencias, Lianto Heresas, at Ingratitudes. Lahat ay pagtatanggol sa dangal ng mga Pilipino laban sa paninirang puri ng mga Kastila. Tayong nakarating dito, hilig ang lugar para sa bagong simula. Sa wakas, kasama ko na rin kayo. Hindi lang ito pahinga, Lucia. May misyon pa akong dapat tuparin. Pepe, paano natin sisimulan ng liga? Ang muto ng liga, Unos Instrar Omnium, isa para sa lahat. Ito ang Konstitusyon La Liga Pilipina. Layunin nating pag-isahin ang bayan. Protektahan ang napi at pasiglahin ang edukasyon, agrikultura at komersyo. Ito ang aking tinig sa panahong walang gustong makinig. Ang nalimitang here ay isang panawagan, isang pagsusumamo para sa liwanag, para sa gising na kamalayan. Isinulat ko ito para sa mga bulag sa katotohanan at para sa mga Pilipinong nananahimik, natatakot ngunit naghahangad ng pagbabago. Ngunit hindi lahat ay nagising. Kaya isinilang ang El Filibusterismo hindi na bilang paghingi ng awa kundi bilang babala. Ito ang hinagpis ng bayang sawang maghintay. Ito ang tinig at puot na sumisigaw kapag ang pag-asa ay nilapastangan. Kung ang noli ay isang kandila sa dilim, ang fili ay apoy sa kagubatan. Ito ang aking sandata, hindi espada, hindi baril, kundi panulat na mas matalim pa sa kahit anong sandata. Kung ang salitang ito'y makapagpapalaya ng kahit isang diwa, kahit isang puso, kahit isang henerasyon, sapat na.